Napansin mo na ba na ang pinakamatalinong tao ay halos hindi nagsasalita tungkol sa pera, ngunit sila ay nabubuhay ng sagana? Habang sumisigaw ang mundo sa social media na sinusubukang patunayan ang tagumpay nito, kakaunti ang mga tulad ni Haring Solomon ay nagtatayo ng kanilang kayamanan sa katahimikan ng may pasensya, tiyaga at pananampalataya. Ito ay isang kwento ng karunungan at tagumpay na naghahayag ng sikreto ng matatalinong tao, ang mga nakatuklas ng tunay na panloob na kayamanan, ang hindi nakikitang ginto na hindi nasusukat sa barya, ngunit sa layunin. Itinuro na ni Solomon kung sino ang nagmamay-ari ng katahimikan, ang naghahari sa tadhana. Paano kung 7 araw mo lang inilapat ang mga turo ni Solomon tungkol sa pera? Ano ang magbabago sa iyong buhay? Ngayon, matutuklasan mo kung paano yumaman ng matalino nang hindi nagpapakilala, nang hindi kinakailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit yumaman ang matatalinong lalaki sa katahimikan at kung paano ganap na mababago ng parehong prinsipyong iyon ang iyong kwento sa pananalapi. Ngunit una, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang misteryo na walang sino mang maglalakas loob na ibunyag. Sinasabi nila na mayroong isang panday na yumaman nang hindi nagbebenta ng kahit isang piraso ng ginto. Siya ay nagtrabaho sa katahimikan, sa ilalim ng init ng apoy at bigat ng mga araw, habang ang natitirang bahagi ng nayon ay tinutuya ang kanyang pasensya. Akala ng marami ay nag-aaksaya siya ng kanyang oras, ngunit alam niya ang isang sikreto: ang pagiging matatag ay kasangkapan ng matalino. Ang tunog ng kanyang martilyo ay panalangin na nakabalat kayo bilang trabaho. Ang bawat hampas ay isang binhing inihagis sa pugon ng pananampalataya. At bagaman walang nakakita nito, isang bagay na higit pa sa material na kayamanan ang isinilang doon. Ang tunay na panloob na yaman ay isinilang. Ang panday na ito ay hindi nakaipon ng mga kayamanan. Naipon niya ang layunin. Naunawaan niya ang biblikal na karunungan sa pananalapi na isiniwalat ni Solomon sa kaniyang mga kawikaan. Ang masipag ay mamamahala, ngunit ang tamad ay papatawan ng tributo. Di habang ang iba ay naghahanap ng mga shortcut, nagsanay siya ng pasensya at pagiging matatag, ang pinakabihirang mga metal sa modernong mundo. Ang hindi nakikitang ginto na kanyang hinulma ay hindi metal, ngunit karakter. At kung ilalapat mo ito sa loob ng 7 araw, ano ang magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa pera, oras at katahimikan? Sa nayon na iyon, pinag-usapan ng lahat kung sino ang kumikita ng malaki, kung sino ang nakabili ng bagong lupa na tila nanalo. Ngunit ang panday, ang nakalimutang tao, ay patuloy na nagtatrabaho ng tahimik. Alam niya na ang halaga ng katahimikan ay ang duyan ng karunungan. Tatawagin ito ni Solomon na pagkatakot sa Panginoon, ang simula ng lahat ng karunungan. Ilang beses mo nang binaliwala ang kapangyarihan ng pananatiling tahimik habang ang iyong enerhiya ay nasayang sa pagsisikap na patunayan ng isang bagay sa iba. Hindi napatunayan ng panday, pinaghandaan niya. Ang lihim ng matatalinong tao ay hindi itinatago ang kanilang tagumpay, ngunit pinapayagan itong magsalita para sa sarili nito. Ang paggawa sa katahimikan ay isang gawa ng pananampalataya, isang kasunduan sa pagitan mo at ng Diyos. Ang mga nagtitiwala sa oras ay umaani sa tamang panahon. Hindi na kailangan pang ipakita ng panday dahil alam niyang kumikinang ang tunay na ginto kahit nababalutan ng abo. Iyan ang yaman ng katahimikan, ang parehong kayamanan na nagpaunawa kay Solomon na may panahon para magsalita at panahon para tumahimik. At paano kung ang iyong katahimikan ay sa katunayan ang tunog ng iyong ani na nahuhubog? May mga misteryong hindi maintindihan ng mundo dahil ginulo ito ng ingay ng pagmamadali. Ngunit nauunawaan ng mga nakatuklas sa mga prinsipyo ni Haring Solomon.
Ang tunay na kasaganaan ay maingat, matatag at hindi maiiwasan. Tulad ng panday, ang matalinong tao ay nagtatanim ng walang palakpakan, nagtatayo ng walang tagapakinig at nagtitiwala sa apoy ng proseso. Sa huli, ang apoy na ito ang nagpabago sa kanya. At sa puntong ito na ang katahimikan ay tumigil sa pagiging kawalan ng tunog at nagiging presensya ng Diyos. Ngunit bago na pagtanto ng panday kung gaano kapansin-pansin ang kanyang trabaho, isang bagay sa mundo sa labas ang nagsimulang magbago. Sa labas, habang pinanday ng panday ang hindi nakikita, ang mundo ay tila nabaliw sa ingay ng pagmamadali. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang sinumang sumigaw ng pinakamalakas ay tila nanalo, kung saan ang ningning ng screen ay napalitan ang ningning ng kaluluwa. Lahat ay gustong makita, kakaunti ang gustong mabago. Ito ay isang panahon kung saan ang hitsura ay higit na mahalaga kaysa sa kakanyahan at ang pagpapakitang tao ay pinalitan ang layunin. Ngunit alam ng panday kung ano ang nakalimutan ng marami. Ang karunungan ni Solomon ay nagtuturo na maging ang mangmang kapag siya ay tumahimik ay itinuturing na matalino. Ang katahimikan na hinahamak ng mundo ay ang matabang lupa kung saan yumayabong ang tunay na kayamanan. Ang modernong ingay ay itinago bilang pagganyak, ngunit itinatago nito ang kawalan ng kapanatagan. Habang ang ilan ay nagpost ng mga nakamit upang patunayan ng kanilang halaga, ang iba ay nagtatayo ng lihim, ginagabayan ng biblikal na karunungan sa pananalapi at isang pag-iisip ng kaunlaran. Ang panday ay hindi nangangailangan ng madla dahil naunawaan niya ang tinatawag ni Solomon na pagiging maingat, kumikilos ng lihim at hinahayaan ang bunga na ihayag ang sarili nito. Ilang beses mo nang sinubukang ipakita ang iyong pag-unlad bago ito handa. Paano kung ang pumipigil sa iyo ay hindi malas, kundi ang sobrang ingay sa paligid mo? Ang mundo ay nagdiriwang ng pagmamadali, ngunit ang pagmamadali ay nagnanakaw ng layunin. Ang mga naghahanap ng agarang tagumpay ay umaani ng pagkabalisa, at ang mga naghahanap ng mabilis na pagkilala ay umaani ng kawalan. Ang yaman na may layunin ay isinilang mula sa disiplina at kababaang loob, mga bihirang birtud sa panahon na ang lahat ay nagnanais ng mga resulta ng walang proseso. Ang panday ay hindi tumakas mula sa apoy, kabisado niya ito, at marahil iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Haring Solomon, mas mabuti ang taong matiyaga kaysa sa mandirigma. Iniidolo ng modernong mundo ang mga mandirigma ng mga gusto, ngunit nakakalimutan ang mga artisan ng katahimikan. Mauunawaan ni Solomon ang kaibahang ito tulad ng ilang iba pa. Nakita niya ang mga lalaking humahabol sa hangin at sumulat sa Ecclesiastes. Ang lahat ay walang kabuluhan. At kung narito siya, nakikita ang iyong buhay ngayon. Ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga prioridad? Ang panday ng hindi nalalaman ay nabuhay sa ipinangaral ni Solomon milenya na ang nakalipas. Na itayo muna ang di nakikita at pagkatapos ay ipamalas ang nakikita. Ang pagtitiyaga ay ang kanyang espada, ang kanyang katatagan ay kanyang kalasag, at ang bawat suntok ng martilyo ay isang tahimik na panalangin laban sa pagmamadali ng mundo. Ang ingay ay isang nakakagambala para sa mga natatakot sa kanilang sariling eko. Ngunit ang mga natututo kung paano bumuo ng kayamanan ng walang pagpapakita ay nakakahanap ng kapayapaan sa paghihintay. Tulad ng apoy ng panday, ang tunay na tagumpay ay tahimik, pare-pareho at imposibleng mapatay. Habang ang mundo ay humahabol sa palakpakan, ang matalino ay naghihintay ng tamang sandali upang sumikat. At tiyak na noong nakalimutan na ng nayon ang panday na may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay,
Isang pangyayaring magpapabago sa kapalaran ng taong iyon at magbubunyag ng lihim ng mga pantas. Sa isang maliit na nayon na nakalimutan ng panahon, ang panday ay nagtatrabaho ng mag-isa araw-araw bago ang sunog. Ang kanyang mga kamay na minarkahan ng pagsisikap ay isang patunay ng isang tahimik na pananampalataya, habang ang iba ay kinukutya siya na nagsasabing, "Hindi kayo yumaman ng ganyan." Patuloy niya, matatag, nagmartilyo ng may pasensya at tiyaga. Para sa mundo, siya ay tila isang tanga, ngunit sa Diyos, siya ay isang matalinong tao na humuhubog sa kanyang kapalaran. Sa kanyang katahimikan ay naroon ang isang sinaunang karunungan, isang di nakikitang kayamanan na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Ang tila hindi gaanong mahalaga sa paningin ng mga tao ay, sa katotohanan, ang simula ng isang walang hanggang gawain. Ang panday ay hindi lamang gumawa ng bakal, nagtrabaho siya ng may layunin. Ang bawat kislap ay isang paalala na ang tunay na pagunlad ay hindi kailangang makitang umiiral. Ang karunungan ni Solomon ay nagsabi na ang masipag ay uunlad, at pinaniwalaan niya ito ng higit kaysa anumang salita mula sa kanyang mga kapitbahay. Sinusukat ng mga tao ang tagumpay sa pamamagitan ng kung ano ang lumilitaw, ang matalino sa pamamagitan ng kung ano ang natitira. Ilang beses mo na bang naramdaman ang panday na yon? Nagtatanim, naglilingkod, naghihintay, habang pinagtatawanan ng mundo ang iyong pasensya. Paano kung ang tila pagkaantala ay pinatalas lamang ng Diyos ang sinulid ng iyong tagumpay? Habang ang nayon ay puno ng mga alingawngaw at paghahambing, ang panday ay nanatiling tahimik. Hindi siya nainggit sa iba at hindi rin siya naghahanap ng mga shortcut. Alam niya na ang kayamanan na natamo sa katahimikan ay ang pinakamatagal, dahil ito ay ipinanganak ng pananampalataya at katatagan. Ang apoy ng panday ay naging kanyang Panginoon, ang tunog ng martilyo, ang kanyang pang-araw-araw na himig. Ang bawat piraso na nilikha niya ay mas mahusay kaysa sa huli. Ganito ang proseso ng karunungan. Hindi mahahalata sa simula, hindi mapaglabanan sa wakas. Ang panday ay hindi nakaipon ng ginto, ngunit nakaipon siya ng biblikal na karunungan sa pananalapi, at ito ang naging dahilan upang siya ay hindi magagapi ng walang nakakapansin. Sumulat si Solomon, "Ang puso ng pantas ay nakahilig sa tama, ngunit ang puso ng mangmang sa mali." Sinunod ng panday ang prinsipyong ito nang hindi nalalaman. Hindi siya naghahangad ng pagkilala, ngunit pagpapabuti ng sarili. At habang hinahabol ng mundo ang katanyagan, hinahasa niya ang kanyang regalo na binago ang simple sa kahanga-hanga. Nang may nagtanong sa kanya kung bakit hindi siya tumigil, ngumiti lang siya at sumagot, "Hindi pa kasi perpekto." Ito ang mindset ng mga hari, ang bumuo ng isang bagay na napakahusay na ginawa na hindi ito mabubura ng panahon. At kung pinagtibay mo ang mindset na ito para sa tagumpay, ano ang sisimulan mong baguhin ngayon? Ang mga araw ay naging taon at ang katahimikan ng panday ay nagsimulang mag-abala sa mga maingay. Kakaiba daw siya na sinasayang niya ang kanyang talento. Ngunit alam ng pantas na ang mga pinapatnubayan ng Diyos ay hindi nangangailangan ng pagsang-ayon. Ang parehong apoy na sumusunog sa naiinip ang nagpapadalisay sa pasyente. Ang walang alam ay sa labas ng nayon na iyon, malapit nang marinig ng isang kabalyero ang tungkol sa panday at sa kanyang hindi masisirang mga espada. At dito nagbabago ang kwento, dahil ang ipinanganak sa katahimikan balang araw ay nagiging imposibleng balewalain. Noon, sa isang ordinaryong bukang liwayway, nagsimulang kumilos ang tadhana. Isang kabalyero ang dumating sa nayon, pagod, naputol ang kanyang espada sa dalawa. Naghanap siya ng isang panday na may kakayahang lumikha ng isang bagay na hindi kailanman masisira. Isang talim na makatiis sa oras at digmaan. Walang nangahas na tanggapin ang hamon maliban sa lalaking iyon na hindi pinansin ng mga tao.
Tiningnan ng Panday ang nasirang bakal at tahimik na ngumiti. Alam niya na ang sikreto ay wala sa material, ngunit sa proseso. Ang tinatawag ng mundo na routine, ang matalinong tao, ay tinatawag na refinement. Sa loob ng maraming araw, umalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo na parang panalangin. Tahimik na nanonood ang kabalyero, hindi maintindihan kung ano ang nagpakilos sa lalaking iyon. Ang Panday ay nagtrabaho na parang nakikipag-usap sa apoy, nang may pasensya at patuloy. Nang ibigay niya ang tapos na tabak, hindi siya nagsalita ni humingi ng papuri. Sinabi lang niya, hindi ito masisira. Sinubukan ng kabalyero ang talim at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng lakas at liwanag sa parehong suntok. Naroon ang di nakikitang ginto, ang halaga ng isa na nakakabisado sa proseso nang hindi na kailangang patunayan ng anuman. Ilang beses mo nang sinubukang magpakita ng mga resulta bago ka handa. Lumaganap ang katanyagan ng espadang iyon. Nagsimulang maglakbay ng milya-milya ang mga mandirigma para lang angkinin ito. Narinig ng mga hari ang tahimik na Panday at ang pangalan na dating pinagmumulan ng panunuya ay naging kasing kahulugan ng kahusayan. Sa sandaling ito muling natupad ang karunungan ni Solomon. Nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kaniyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya maglilingkod sa harap ng mga taong nakakubli. Ang Panday ay hindi hinanap ang trono, ngunit ang kanyang dedikasyon ay humantong sa kanya dito. Paano kung ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa iyong buhay? Ano ang ilalagay ng Diyos sa harap mo kung mananatili kang tapat sa proseso? Habang lumalago ang kanyang tagumpay, napanatili ng Panday ang parehong katahimikan. Hindi siya kumuha ng mga apprentice para ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya nagtayo ng mga mansyon. Hindi niya binago ang kanyang routine. Nanatili siya sa iisang lugar na may parehong focus. Iyon ay kayamanan na may layunin, ang uri ng kaunlaran na hindi nasisira. Sinabi ni Solomon na ang pagpapala ng Panginoon ay nagdudulot ng kayamanan at hindi niya ito dinaragdagan ng problema. Alam ng Panday na ang kanyang pagpapala ay balanse, hindi labis. Ito ang pag-iisip ng kasaganaan na naghihiwalay sa mga hari sa mga lingkod, ang mga disiplinado sa mga naiinip. Ngunit ang pinakakaakit-akit ay na kahit na nakilala ng mga hari, ang Panday ay hindi nawala ang kanyang kakanyahan. Naunawaan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa nakikita, ngunit sa pananatiling tapat sa kung ano ang humubog sa iyo. Ang kanyang Panday ay simbolo na ngayon ng karunungan at ang kanyang pangalan, isang buhay na talinghaga. Nakita ng mundo ang ginto sa kanyang mga kamay, ngunit nakita ng Diyos ang kadalisayan sa kanyang puso. Sa puntong ito, napalitan ng pamana ang katahimikan. At sa parehong puntong ito, nagsisimula tayong maunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng di nakikitang kayamanan. Sa wakas ay umunlad ang Panday. Ang kanyang mga kamay na dati natatakpan ng mga kalyo, ngayon ay hinawakan ng metal sa gaan ng isang taong nakakaunawa sa halaga ng proseso. Nagsimulang dumating ang mga barya, dumami ang mga order at iginagalang na siya ng nayon na minsang nanunuya sa kanya. Ngunit nakakagulat na natili siyang pareho. Ang parehong tao, ang parehong katahimikan, ang parehong ritmo. Dahil ang yaman na kanyang natamo ay hindi namamalagi sa barya, ito ay namamalagi sa kanyang kaluluwa. Iyon ay tunay na panloob na kayamanan. Ang kayamanan na tatawagin ni Solomon na kaunawaan ng puso. Habang hinahabol ng iba ang katanyagan, nilinang ng Panday ang kahulugan. Ang kanyang paggawaan ay naging isang templo ng karunungan at bawat martilyo ay pumutok ng isang buhay na salawikain tungkol sa kung paano yumaman ng matalino. Alam niya na ang nakikitang ginto ay kumukupas, ngunit ang dinakikitang ginto ay nananatili. Ang uri na ipinanganak ng disiplina, kababaang loob at layunin.
Ilang tao ang kilala mo na nawala nang makamit nila ang kanilang hiniling. Umunlad ang panday, ngunit hindi siya nagbago dahil ang karunungan sa pananalapi sa Biblia ang unang humubog sa kanya. Naging salamin siya ng walang hanggang alituntunin. Ang mga naghahanap ng halaga ay hindi na kailangang patunayan ang kanilang halaga. Sinabi ni Solomon na ang pagpapala ng Panginoon ay nagdudulot ng kayamanan at hindi niya ito dinaragdagan ng problema. Ang panday ay buhay na patunay nito. Hindi siya binago ng pera, ibinunyag lamang nito kung ano na siya. Sa bawat bagong espada, naalala niya na ang halaga ng katahimikan ang siyang nagpapanatili sa tunog ng tagumpay. Habang ang mga maingay ay napapagod sa kanilang sarili sa pagsisikap na magmukhang mahusay, siya ay naging hindi malilimutan sa pamamagitan lamang ng pagiging tunay. At kung naiintindihan mo ito ngayon, ano ang magbabago sa paraan ng pakikitungo mo sa sarili mong kayamanan? Naghahanap ka ba ng katayuan o kahulugan? Ang di nakikitang ginto ay hindi gawa sa metal, ngunit ng pasensya. Ito ay huwad sa apoy ng pananampalataya sa panahong hindi nakikita. Ito ang pag-iisip ng kaunlaran na nagpapalit ng mga tagapaglingkod sa mga hari, mga empleyado sa mga pinuno, mga nangangarap sa mga tagabuo. Nalaman ng panday na ang pagiging matatag ay ang pinakadakilang paraan ng pagsamba at ang pagtatrabaho sa katahimikan ay ang pinakamakapangyarihang panalangin na maiaalay ng isang tao. Hindi lang siya gumawa ng mga espada, gumawa siya ng kasaysayan. At nang hindi namamalayan, siya ay naging isang master ng mga hari, isang tagapayo sa mga mandirigma at isang halimbawa ng karunungan. Ngunit ang pinakamaganda ay ang nangyari sa loob niya. Sa bawat tagumpay, naalala ng panday kung saan siya nanggaling at kung sino ang nagturo sa kanya na manatiling matatag. Alam niya na ang pinakamapanganib na ginto ay ang bumubulag sa isang tao. Sa makatuwid, binantayan niya ang kanyang puso ng parehong lakas na ginamit niya sa paggawa ng bakal. Iyan ay tunay na kayamanan na may layunin, yaong lumalawak ngunit hindi nasisira. At habang ipinagdiriwang ng nayo ng kanyang tagumpay, pumikit lang siya at nagpasalamat. Dahil alam niya na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. May mas higit pa, isang aral na tanging si Solomon lang ang makakapagpahayag. Sinabi ni Solomon, ang taong matalino ay nagtataglay ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay naghahayag ng kanyang kamangmangan. Hindi nabasa ng panday ang mga salitang iyon, ngunit isinabuhay niya ang mga ito. Naunawaan niya na ang karunungan ay hindi nangangailangan ng palakpakan, kundi pagsasanay lamang. Habang ang mundo ay nagsasalita tungkol sa tagumpay, siya ay binuo sa katahimikan. Habang ang iba ay naghahanap ng pagkilala, siya ay naghangad ng karunungan. Iyan ang pinagkaiba ng mga hari sa mga alipin. Ang hari ay nagtatayo ng palihim, ang alipin ay nagpapakita ng kababawan. Ilang beses ka nang nag-aksaya ng lakas sa pagsisikap na patunayan ang iyong halaga kung maaari kang bumuo ng isang bagay na walang hanggan. Ipinakikita ng karunungan ni Solomon na ang tunay na kasaganaan ay bunga ng balanse. Umunlad ang panday dahil nakabisado niya ang kakaunting master ang kanyang sarili. Bago pinagkadalubhasaan ng bakal, pinagkadalubhasaan niya ang kanyang kaakuhan. At ito ang prinsipyong namamahala sa lahat ng biblikal na karunungan sa pananalapi. Ang pera ay isang lingkod lamang, hindi kailanman isang Panginoon. Itinuro ni Solomon na siya na tapat sa maliit ay pamumuno sa marami. Ang panday ay tapat sa pag-iisa, tapat sa paghihintay at tapat sa katahimikan. At ang hindi nakikitang katapatan na ito ang nagpakilala sa kanya sa mga hari. Marami ang nagsasabing gusto nilang umunlad, ngunit kakaunti ang gustong matuto kung paano bumuo ng yaman nang hindi nagpapakilala. Hindi na kailangang magpakita ng kahit ano ang panday dahil ang mga nabubuhay ng may layunin ay hindi nangangailangan ng entablado.
Siya ay isang buhay na refleksyon ng isa sa mga simulain ni Haring Solomon. Sa lahat ng paggawa ay may pakinabang, ngunit ang pag-uusap lamang ay humahantong sa kahirapan. Hindi siya nagsalita tungkol sa gagawin, ginawa niya. Ilang beses mo nang ipinangako sa iyong sarili na babaguhin mo ang iyong ugali at huminto sa kalagitnaan. Marahil ang sikreto ay hindi ang magsalita ng higit pa, ngunit ang maging mas tahimik. Kung titingnan natin ang kwentong ito, napagtanto natin na ang mga matalinong tao at kayamanan ay magkasabay dahil naiintindihan nila ang halaga ng proseso. Hindi na nagmamadali ang panday. Ang bawat espada ay nangangailangan ng oras, pawis at pasensya. At dinala ng bawat isa ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Iyan ang tunay na panloob na kayamanan, ang uri na hindi maaaring nakawin o mawala. Ito ang uri ng kayamanan na nagpapahintulot sa isang tao na makatulog ng mapayapa, kahit na ang buong mundo ay humahabol sa mga ilusyon. At kung nakikita ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa paggamit mo ng oras? Ang panday sa katahimikan ay naging buhay na patunay na ang mga kawikaan ni Solomon ay hindi lamang mga sinaunang teksto. Ito ay mga manual para sa walang hanggang kaunlaran. Kapag pinili niya ang katahimikan, pinili niya ang karunungan. Noong pinili niya ang trabaho, pinili niya ang pananampalataya. At noong pinili niyang maglingkod ng may kahusayan, pinaglingkuran siya ng kasaganaan. Ito ang gantimpala ng mga nagtitiwala sa oras ng Diyos. Ngunit bago matapos ang kanyang paglalakbay, mayroon pa ring huling aral, isang hindi nakikitang pamana na iiwan niya sa mundo, ang pamana ng katahimikan. Ang tagumpay ng panday ay hindi nasusukat sa palakpakan, ngunit sa kapayapaan. Umalis siya ng walang mapagmataas na kayamanan, ngunit nag-iwan ng isang bagay na mas malaki, isang paggawaan na naging simbolo ng karunungan. Ang mga lalaking tumawa sa kanya ay nagsimulang magkuwento sa kanya bilang isang halimbawa ng pagdaig sa kahirapan. At ang mga hari na naghahanap sa kanya ay nagsalita tungkol sa kanya ng may pagpipitagan. Ang itinayo niya sa katahimikan ay umalingaungaw sa mga henerasyon. Dahil ang kayamanan na binuo sa katahimikan ay hindi nagtatapos kapag ang katawan ay nagpapahinga, ito ay yumayabong kapag ang espiritu ay nag-ugat. Iyan ang tunay na pamana na binuo ng matatalinong tao upang magbigay ng inspirasyon nang hindi kailangang makita. Sinabi ni Solomon na ang pangalan ng matuwid ay aalalahanin, ngunit ang pangalan ng masama ay mabubulok. Naalala ang panday dahil nabuhay siya ng may layunin, hindi walang kabuluhan. Ang kanyang biblikal na karunungan sa pananalapi ay higit pa sa mga barya. Ito ay ipinasa mula sa puso hanggang sa puso, tulad ng isang espiritual na pamana. Itinuturo sa atin ng kanyang kwento na ang pagtatrabaho sa katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pananalita tungkol sa tagumpay. At kung ilalapat mo ang karunungan na ito ngayon sa iyong sariling paglalakbay, ano ang magbabago? Marahil ay matutuklasan mo na ang kasaganaan ay hindi tungkol sa paghabol sa ginto. Ito ay tungkol sa pagiging ginto. Sa huli, napagtanto ng nayon na ang panday ay hindi lamang nagpanday ng mga espada, ngunit nagpanday ng karakter. At iyon ang misyon ng matatalinong tao at kayamanan upang baguhin ang kanilang hinawakan nang hindi nawawala ang kakanyahan nito. Pinatunayan niya na ang kayamanan na may layunin ay nagmula sa pusong naglilingkod, hindi sa pagnanais na paglingkuran. Ang kanyang katahimikan ay naging isang halimbawa at ang kanyang pangalan isang buhay na talinghaga. Tulad ni Solomon, naunawaan ng panday na ang karunungan ay mas mabuti kaysa sa dalisay na ginto. Ang tunay na kasaganaan ay nakasalalay sa pamumuhay sa paraang patuloy na nagtuturo ang iyong buhay kahit na hindi ka na nagsasalita.
Ang pamana ng panday ay isang larawan ng bigay Diyos na pag-iisip para sa tagumpay, pagiging matatag, pasensya at kababaang loob. Nagtayo siya sa katahimikan, naghintay ng tamang panahon at nagtiwala sa banal na panday. Ang apoy na minsang sumunog sa kanyang mga kamay ay nagpadalisay sa kanyang kaluluwa. At yun ang hindi pa rin naiintindihan ng marami. Ang proseso mismo ay ang himala. Tinawag ni Solomon ng karunungan na ito, ang pag-unawa upang makita ang halaga kung saan nakikita ng mundo ang sakit. At paano kung ang sakit mo ngayon ay ang apoy na ginagamit ng Diyos para hubugin ang iyong tagumpay bukas? Ngayong narinig mo na ang kwentong ito, tingnan mo ang sarili mong buhay. Ilang beses ka na ba nagmamadali para patunayan ang isang bagay? Nakalimutan mo na ang tunay na halaga ay hindi kailangang ipakita? Sinabi ni Solomon na may panahon para magsalita at may panahon para tumahimik. At marahil ang panahon mo ngayon ay magtayo sa katahimikan. Ang karunungan ni Solomon ay hindi kailanman nangako ng mga shortcut, ngunit palaging ginagarantiyahan ang mga resulta. At pinatunayan ito ng panday. Ang naghahasik sa pananampalataya ay umaani sa takdang panahon. Pag-isipan ito, gaano karaming mga pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw, walang karunungan? Ilang pagkakataon na ba ang napalampas mo sa pagsasalita bago ka pa handa? Itinuturo ng Biblia na sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng kasalanan, ngunit sa katahimikan ay may direksyon. Marahil ay naghihintay lang ang Diyos na patahimikin mo ang ingay para ipakita sa iyo ang susunod na hakbang. At kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga desisyon sa pananalapi, iyong pasensya, iyong pananampalataya? Patuloy ka bang mag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Ang tunay na kayamanan na may layunin ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng higit pa, ngunit tungkol sa pagiging higit pa. Naunawaan ito ng panday at iyon ang dahilan kung bakit naging walang hanggan ang kanyang pangalan. Ang ginto na nakikita ng mundo ay kalawang. Ang ginto na pinanday ng Diyos ay walang hanggan. Itinuro ni Solomon, ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa mga rubi at walang anumang naisin ang maihahambing dito. Ito ang banal na pangako na itinago bilang sinaunang payo. Marahil ikaw ay nasa apoy ngayon na humaharap sa utang, mga pakikibaka, mga pagdududa, ngunit ang apoy ay hindi dumating upang sirain ka. Ito ay dumating upang pinuhin ka. Tandaan, ang parehong init na natutunaw ang bakal ay nagpapalakas sa espada. At iyan ay kung paano gumagana ang Diyos. Ang katahimikan ay hindi ang kawalan ng tugon. Ito ang oras na ginugugol niya sa pagbuo ng isang bagay sa loob mo. At kung mananatiling tapat ka tulad ng panday, malapit mong marinig ang tunog ng iyong tagumpay na huwad. Kaya piliin ang landas ng matalino. Mamuhay ng may layunin, maglingkod ng may kahusayan, at bumuo ng may pananampalataya. Kung naniniwala ka na ang karunungan sa Biblia ang tunay na landas tungo sa kaunlaran, mag-subscribe sa channel na ito, i-activate ang kampana at sumama sa akin sa paglalakbay na ito. Dahil dito, ang bawat video ay isang bagong sikreto ng nabubunyag si Solomon. Isa pang hakbang tungo sa tahimik na kasaganaan ng kaluluwa at isang pamana na hindi mabubura ng panahon. Sa makatuwid, kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo, ipahayag ngayon, ako ay magtatayo sa katahimikan. Dahil umaalingaw-ngaw ang maingay, ngunit ang matalino ay nagiiwan ng pamana.